Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ayan, inabot na ako ng madaling araw. Kakauwi lang po namin. Galing ako sa isang commitment occasion. Pag Sabado-Linggo, tambak talaga po ang schedule ko. Pero ganun pa man, sa dami po ng natanggap nating mga messages na, Coach, pasadahan mo naman yung day 2. Ano na nangyari sa 9LX? Eto na po. Ano ba ang naging kapalaran ni Kasparov? Na-maintain niya kaya ang pagka-leading or bumigay na siya dito sa day 2? Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang standing after round number 6. 3 games ang i-analyze natin, mga laro ni legendary GOAT Garry Kasparov. Okay. Dito sa round number 4, ang kaharap niya ay si Levon Aronian at ito po ang back rank combinations. Ayan no, randomize. Ang king nasa G file at ang queen nasa C file. Yan ang itsura. Okay? Ang ginawa ni Aronia nag D4, D5 si Kasparov, Bishop B4. Tiniret kagad ang pawn sa E7 at nag E6, Knight G3, B6. Ayun, dito nagkaroon ng novelty. Nangyari na pala itong opening na ito, pero ito na po yung mga na-try na. Knight G6, may tumira ng C6, at may tumira ng Knight to D7 ngayon pa lang naganap. Tinira ni Kasparov ang B6. Siguro gusto niyang mag C5 para atakihin ang bishop. At nag-bishop E7, kinulit ang tore, nag-rook D7, bishop A3. Balik-balik variation Nag-H5, ayan na, mag-H4. At pinantay ang space para barado na ang H4 square. Nag-C5, kinapture, bishop takes knight, F takes G3, nag-rook C7. Malalim si Kasparov dito sa 960. Biniti ng pawn sa C5. Bakit? At nag-C4. Ayan, teka muna mga kamatyas Ano ang mayroon kung capturein ang pawn sa B6? Magna knight takes B6. Ang gusto lang ni Kasparov dito, activity, magna knight C4, mga ganon-ganon, pressure sa C-file. Malalim kumarga si Kasparov, no? Malalim talaga yung kanyang natural talent sa analysis. Pero hindi pinansin ni Aronian, nag C4 lang siya. Pineresure ang D5. At kumapture, queen takes C4, B takes C4, B takes C5, sorry. At nag-castle, knight B6, queen F4 iwas, F6 para solid lang, knight B3, at nag-bishop G6, hamon ng exchange. Tinanggap naman, knight takes G6 at nag-queen F2, triple threat sa C5 at nag-knight E5. Pakain na naman ang pawn sa C5 pero ano na naman ang karga dito? Nabitaw, hatid-hatid ni Kasparov. Deka lang Bishop takes C5. Inaccept ni Aronian. Knight G4. Malalim, no? Queen D4 at nag-knight D5. Pupunta sa E3. Nag-rook D3 para pang-control sa paparating na knight. King H7 lang. Rook C1. Queen A6. Tineret ang pawn sa A2. At nag-rook DD1. Rook HC8. Galing pumosisyon ni Kasparov pa rin. Nandun pa rin talaga yung galing niya sa posisyon. Queen D3 check. Ayan, hinamon na ng queen to queen. Takes, takes. At nag-A5. Hindi pwedeng capturing ng A5 kasi bitin ng bishop. Bishop A3. Rook to rook na. Nag-rook C2 muna. Nako, magna-knight E3 atake sa G2. Kinapture, capture, knight D4, paalis kagad, neutralize. Rook F2, ayaw umalis. Gusto nasa loob. Rook E1, okay. At nag-rook dito lang. Atake sa pawn D3. Kasi dito mga kamatyas, hindi pwedeng masarapan ng black ng sugod ng ganyan. Blunderacious yan, kakapturin yan. Pag kinapture, lipad ang tore. Okay? Kaya dito, nag-rook dito lang si Kaspi. Threat sa pawn D3, knight F3, tineret, rook takes, bishop C5, nalagay sa alanganin pa si Aronian, E5, ayan, solid. Kasi dito mga kamatyas, hindi pwedeng, halimbawa kung capturing nito, ano ba mangyayari?
magro-rook D1 check, balik rook E1, magro-rook D3. Kung ganun, bakit hindi pwedeng capturein yung E6? Pwede pala. Pwede pala, oh. Safe naman pala eh, kasi may baba naman eh. Yun lang, masyado nang na-pressure dito si Aron yan. Sa bagay, 25 seconds na lang eh. Tamang duda na sa check sa ilalim, oh. Pwede palang capturein eh. Pero nag-bishop C5, yun lang. Nag-E5, King F1, King G6, Rook E2, Rook D1 check, harang, Rook D3. O, pakiramdaman eh. Rook E2 ulit, Knight D E3 check, takes, King F2 at nag-Knight G4 check, King E1, King F5. Nako, tindi. Lamang ang black. Rook D2 para mapalit. Ayaw ni Kasparov. Rook E3 check, King F1. Ayun ang mali. Dapat daw sundan pa rin ang harang ng tore. Yan talaga. Pag nag-Rook D3, Rook D2. Yan. Pero, nag-King F1, A4, good move. Rook E2, King E4. Naku, winning na si Kasparov. Knight E1, King D5. Pero dapat daw Knight H6. Yun nga lang, malalim na to, no? Ililipat sa F5 para i-threat yung pawn sa G3. Yan ang mas mabigat na paparating. Pero, nag-King D5, takes, King E2, Knight F5, threat ang pawn, King F3, King C4. Yun lang. Dapat daw tira Knight H6. Kahirap naman talagang ispellingin ito ni Stockfish. King C4, G4, Knight takes, King G3, pinakain talaga, no? Knight G6, G takes H5, Knight F4, King G4. At nag-Knight D3, sinabay na ni Kasparov. Pero nag-Knight F3, good move by Aronian. Nag-E4, ayan, para mabilis na paspon. Knight G1, E3, King F3, capture, sakto pa rin ang depensa ni Aronian, matibay pa rin. King B4, para naman pupunta sa A3, kuhanin ang pawn sa A2, at nag-Knight E2, Knight D1 check, King D2, Knight F2, likot-likot ng Knight, at nag-Knight G4, saan pupunta yan? Knight D5 check, King A3, Knight C3 ulit, depensa, at nag-King B4, ayun, natabla. Pumayag si Kasparov ng tabla. Sa bagay, nape-pressure na rin sa time no? Mukhang mas aktibo ang king ni Kasparov pero sakto pa rin naman ang depensa at tag 2 pawns lang din naman kasi. Pero parang no-overextend ako dito sa pawn na yan. Parang bibigay no? Parang lang, itsura lang no? Okay, tabla po. Nakaswerte pa dito si Aronian. Nakasurvive sa power ni Kasparov sa pangdiinang posisyon. Ano naman ang nangyari sa laro ni Kasparov sa round number 5? Silipin natin. White naman si Kasparov dito, ang kalaban si Xiong at naiba lang ng kaunti ang randomized back rank position. Yung king nasa G file, yung queen nasa C file pa rin, yung minor pieces lang ang naglipat-lipat at mga tore. Nag D4 si Kasparov at nag D6 si Xiong. E4, E5, bookline pa rin May naitala ng record. D takes E5, D takes E5, Bishop E2 ngayon pa lang nangyari. Dahil sa mga nagdaang laban na dito sa posisyon na ito, may tumira ng Knight B3, may tumira ng Knight C3, may tumira ng Bishop C3, at may tumira na ng Bishop B4. Ayan. Pero ngayon pa lang naganap ang Bishop E2, novelty. May mga novelties na pala dito, no? Bishop E7, pamigil sa Bishop B4. Nakaka-pressure kasi yung atake na yun. C4, Knight C6. Ayan, pang-control sa D4. Knight C2, pang-salo. At nag-Knight D4, sinugod pa rin ni Xiong. Takes, at nag-Bishop D3, C5. Ayan, para may matibay na center pass pawn mamaya. Nag-F4 na. Atake na si Kasparov. Bishop C6. At nag-Bishop G3, develop. Rook E8, Knight D2, Knight C7, Queen C2. Ayan, parang normal chess na, no? Ang naiba lang, medyo pangit pa yung tore sa H1. Ayun, nag-castle na. Rook F2. Ayaw pa mag-castle ni Kasparov
G6, F5, atake na. Bishop G5, nako, pupunta na sa E3, nabutasan doon. Knight F1, pang saluyan dyan, at nag-Knight A6, lulundag sa B4, sinangga A3. Queen D8, saan pupunta yung queen na yan? Queen E2, Bishop H4, yun ang purpose ng Queen D8 para isabay, ipalit sa bishop. Queen G4, yun, kitang-kita evaluation bar, bumaba Dapat daw ang tira ay E5. Ayan na pala, para buo ang atake, no? May pressure. Kung mapapansin nyo po sa mga laro ko sa Blitz at Bullet, di ba? Mahilig ako sa E5, sa F5. Yung gumagapang na atake. Type na type ko yung ganyan. Malakas kasi pressure na naibibigay. Pero nag-Queen G4 si Kasparov. Bishop F6. Knight D2. Knight B8. Nako, ito pa isang paparating na malakas. Nag-castle na. Knight D7. Knight F3. Ayun, additional control sa E5 square. Nag-H5 paalis sa Queen. Queen H3. At, ayun, considered sacrifice ni Kasparov yung pawn sa E4. Iniwan Takes. Bishop D6. Naku po. Lalong lumaki evaluation bar ni Xiong. At dito mga kamatyas, bakit ganun? Pagtira ng bishop to D6, ang nakalagay 0-1. Ano meron? Na-flag down ba? Ano meron? Pag bishop D6, 0-1? Na-flag down? Pero tingnan natin ang position. Resignable na ba? Hindi pa naman. Yun ang mahiwaga. Pag nag-rook FE8, tuloy lang natin halimbawa, mag-rook FE8, binigay sa continuation, pag kinapture ito, capture lang. Malaki lang ang lamang ng black. Bakit naman isusuko kagad? Liban na lang kung na-flag down si Kasparov. Nako, i-review ko yung video nito. Paki-review nyo na rin po mga kamatyas at paki-comment sa section down below kung ano nangyari dito. Pero kung position talaga pag-uusapan, talo si Kasparov. At kung sa time naman ng pag-uusapan, 22 seconds against 1 minute. Ano yun, na-flag down? Kung time naman ng usapan? Yan ang mahiwaga dito. Pero pag tira ng Bishop D6, 0-1 nakalagay Talo si Kasparov Dalawa lang yan, na-flag down o kaya nasikipan na sa galawan si Kasparov, isinuko na, ayaw na. Hindi na pinatira si Xiong ng rook FE8 25 moves lang at 24 moves lang mga kamatyas. Yan, imbestigahan natin Ngayon ko lang kasi nakita to Papanoorin ko pa lang yung replay ng video sa kanilang YouTube live. Titingnan ko pa mga kamatyas. Pakitingnan nyo na rin. Maraming salamat po sa effort. Okay, natalo si Kasparov. Ano naman ang nangyari sa kanyang round number 6? Silipin natin. Black naman si Kasparov. Ang nakaharap niya ay si Fabiano Caruana. At ito ang kanilang randomized back rank position. Yung queen nasa C file pa rin, pero yung king na kaninang nasa G file ngayon, nasa F file naman. Okay. Ang ginawa ni Caruana nag D4, F6 si Kasparov, C4, C5, bookline pa rin. Nangyari na. D5, nag B5, bookline pa rin. Talagang balang araw, may establish talaga ang theory nito kahit anong klaseng combination pa ng back rank. Kumapture sa B5 at yan ang novelty. Kasi sa mga nagdaang laban, ang palagi ang ginagawa, B3. Depensa lang sa C4, tapos, kala ko bishop to. Sarap sanang ilagay sa B2, no? Ayun, mag-E4. Kasi itong B5 parang bengko Di ba yung nagbi-B5 sa real chess? Bengko yan Pero dito, kinapture na. Bishop takes D5. Knight C3. Bishop F7. E4, control sa D5. A6. At nag-A4. Takes. At nag-D6. F4. Ayan na naman. Ang paborito kong pawn structure. Attack. Bishop A5. Bishop F2. Ayan. Pag binangga yung king sa tore, castling yan. Bishop C4 check, inistorbo muna. At nag-king G1. Ayun. Ayaw na mag-castling. Knight C7.
B6. Teka muna, bakit nag-sacrifice doon? Ay, matindi, malalim si Fabiano ah. Nag-knight A8. Ayan. Dito kasi, pag kinapture ito, may knight A4. Ayun. Nakatret ang bishop, nakahang ang bishop sa C4. Double attack. Galing ah. Kaya pala di kinapture yon. Nag-knight A8 lang. Knight B3, atake sa bishop. At kinapture na, capture, knight takes B6, knight A5, atake, bishop F7, atras, nag B4, pressure sa C5, knight A6, dinipensahan, kinapture, knight takes C5, H3, ayun, magiging H2, para magamit na ang tore. Nag-castle, king H2, knight B D7, lamang si Kasparov sa evaluation ba? Bishop G4, pin, pressure. At nag-queen A6, bishop F3, rook C8, pressure. At umilag, rook C7 para yung isang tore naman ilalagay sa B8 or sa C8. Rook E3, rook B8, rook A1, pressure sa queen. Umiwas, queen B5, rook C3, pin, pressure sa tore. At nag-queen B4, ayan, pin. Queen C2, umilag sa pin. Queen B2, hinamon na ng queen to queen. Tinanggap ni Caruana. At nag-bishop E3, iwas lang, nakatret kasi. At nag-G6, extra pasingaw ng king, aangat. E5, ginulo na ni Fabiano. Pinasabog. Takes. Knight C6. Ay, hanip pa mga in-between ni Fabiano. Threat sa pawn. Nag-E4. Threat sa bishop. Kinapture lang. Teka muna, ba't kinapture? Takes, may rook takes? Matindi ah. Tinanggap. Knight takes E7. Check. King F8. Gumanon muna. Takes. Oh, dalawang tore, pero 2 minor pieces ang kapalit ng isang tore. Bishop E6, depensa. Rook A4, atake. Knight E, C5. Rook D4, atake. Rook E2, atake din, counter. Bishop C1, iwas. King E7, depensa. Bishop A3, pressure lang dito si Fabiano. Time check tayo. Nako, wala na masyadong time si Kasparov. 20 seconds. King D8, pang neutralize sa tore. Nag-rook C6. Yun lang. Babagsak ang pawn sa D6. Knight E4, bumagsak na ang pawn. Takes. King E7. Okay? Yun nga lang, sa pawns na usapan, 2 pawns ang lamang dito ni Caruana. Rook A6, Bishop F5, King G3, nag-Knight F6, pupunta sa H5. Rook A7 check, Bishop D7 hinarang, King F3 threat sa tore. Rook B2 iwas lang, G4. Yung ganyang itsura, malakas na yan. Rook B3 check, nag-King F2. Pag kinapture kasi yan, mag-G5, papaalisin ang knight na dumidepensa sa bishop. Nag-King E6, umiwas. Pero blunderacious ang binigay na marka dito. Dapat daw ang tira, Rook B5. Bakit? Para pag nag-G5, may ganon. Pangharang yung knight sa bishop. Ayan. 'Di ba? Still alive pa ang position ng black. Pero dito, pag King E6, ano po kaya ang simpleng pitik dito na talagang makapagbibigay ng malaking lamang kay Fabiano? Paki-guess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Simpleng G5, aroy ang sakit. Pampaalis sa knight na dumidepensa sa bishop. Nag-rook B2 check, panggulo-gulo. Nag-king E1, ayun, mali din ang ginawa ni Caruana. Dapat daw ang tira, King E3. Yan ang accurate. Bakit? Anong mali sa King E1? Knight D5, takes. Dapat daw capturing lang, di na kailangan mag-exhibition. Takes, King E6. At ayon dito, halos panablahan kahit 2 pawns up pa dito puti. Halimbawa, kung chumek, King F7,
Yung king kasi naka-cut off, panablahan lang. Yan ang hiwaga ng rook and pawn ending naman mga kamatsas. 2 pawns up ito ha. Pero dahil sa evaluation bar na yan, accurate yan. Halos equal lang ito. Kayang itabla ng black. Accurate or correct play. Balik tayo. Pero, nag-knight takes f4 si Kasparov eh. Nag-rook a7, knight takes h3, rook a5, depensa, rook g2, kukuhanin, at nag-rook b4, nako, tatahiin ng ganon, matchas. Knight takes, yun lang mga kamatsas, yun lang. Sakto yata sa tahi ito ah. Nag-king f1 muna. Rook g3, check, check. Ayun, walang tahi. Walang rook b8. Saan ngayon dadalhin tong tore? Nag-rook takes g6. Threatening. Rook g8 matchas. Nag-knight e4. Ayan, para walang rook g8. Kaso, another good move by Caruana. Rook e6. Sapul pa rin ng knight. Threatening matchas. Nag-king b8. At dito, huling bitaw. Di pa rin nakaiwas sa kalbaryo ng matchas pattern. Nag-rook f7. Threat pa rin ang knight. May rook e8 pa rin. Ayun lang. Ano pipiliin? Babagsak ang knight or matchas? Resign si Kasparov mga kamatsas. Wala nang solution. Kasi kung check dito, halimbawa mag-knight d2 check, king e2 eh. Rook g2 check, king d1. Yun pa rin ang problema. Backrank pa rin eh. Mapapabalik talaga ang tore doon eh. Di pipingasin lang yung knight. Isang tore yan. Talo black dyan. Okay, nako, matindi naging kapalaran pala ni Kasparov dito sa day 2, no? Mamaya po, day 3. Abangan natin kung sino ang mangunguna. Pero silipin na natin kung sino ang leading after day 2. Ayan, pinangungunahan ni Levon Aronian. 4.5, tied sila ni Samuel Sevian. Fabiano Caruana, Wesley So, Shankland, 3.5 points. Maganda pa rin pala yung kay Wesley. Humaruro, tumabol, oh. Shankland, ayan, 3.5. No? Kasparov, Nakamura, Sinaka, ang World Fisher Random Champion. Medyo masama yata laro. Xiong 2.5, Dominguez and Ray Robson 1 point lang. Ayan, nangunguna si Levon Aronian. Kaya abangan po natin kung ano ang magiging performance naman ni Aronian sa day 3 for round number 7, 8, and 9. Yan po ang aabangan natin mga kamatsas. Pasensya na po kayo, madaling araw na. Medyo pinipilit ko na lang yung energy ko eh. Pero sa dami po kasi ng nag-message sa akin, hindi ko matiis. Love na love ko kayo mga kamatsas. At least pag na-upload ko to, makakatulog na ako ng mahimbing. Tapos na obligasyon ko. Abang na lang ako sa day 3 results. Maraming salamat po. Sa mga gustong mag-avail ng Kamatsas merchandise, click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili na po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang 9LX updates.